Alhamdulillah mga kapatid, ito yung unang gabi ng Ramadan na ito, 1447. At ito ay patunay na yung mga dua natin, yung mga panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, bago pa man din pumasok sa atin ng buwan ng Ramadan, na tayo ay nagdudua, Allahumma balig na Ramadan. Ya Allah, naway maabutan namin ang buwan ng Ramadan. At ito yung patunay mga kapatid, na yung dua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tinugon sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat binuhay tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na ito at nasaksiyan natin itong buwan ng Ramadan na ito. So isa yun sa pasasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa maikling oras na ito ay ako ay magbabahagi sa bawat isa sa atin ng isang aral na ito ay maging kapakipakinabang sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dumating sa atin ng buwan ng Ramadan, ang pinakamalaking katanungan sa sarili natin ay kung papaano natin paghandaan itong buwan ng Ramadan. Kaifa nastafidu min Ramadan? Ang ibig sabihin, ang tanong na ito sa bawat isa sa atin ay kung paano tayo magbenepisyo dito sa buwan ng Ramadan. Ang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay isa sa iniisip niya, pinagmumunian niya sa buwan ng Ramadan ay kung paano siya magbenepisyo dito sa buwan ng Ramadan na mapalapit siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So meron ditong 7 bagay na dapat isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay taglay nitong 7 bagay na ito nang sa gayon ay magkaroon siya ng benepisyo dito sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, pag nagkaroon yung tao ng benefit dito sa buwan ng Ramadan, kahit lumisan man sa kanyang buwan ng Ramadan ay meron siyang benepisyo sa buwan ng Ramadan na ito at ito ay marapat na taglay ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una mga kapatid, na dapat na hindi kinakaligtaan ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala dito sa buwan ng Ramadan na ito ay bi'ihyai layalihi bil qiyami wa salati tarawih ma'al jama'a. Unang-una ay nararapat na pasiglain ng isang tao ang kanyang mga gabi sa buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng kanyang pagtayo upang siya ay magsagawa ng mga salato tarawih kasama ang kanyang mga jamaah. Kaya sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito yung mga ilan sa gantimpala ng pagsasagawa natin ng salato tarawih. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kung sino man anya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tumayo sa buwan ng Ramadan, ibig sabihin ng qama, sila yung mga taon ay itinatayo nila, sinasagawa nila ang salato tarawih, salato tahajjud, na ang kanilang niyat ay imanan. Meron silang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, at paghangad sa gantimpala ng kanilang ginagawang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya qiyamul layl, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isa sa gantimpala niya na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pinapatawad, binubura ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang nakalipas na kasalanan. Sa isang hadis ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, man qama ma'al imami hatta yansarif. Kung sino man anya, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang itaguyod niya ang qiyamul layl, ang salatu tarawih, o di kaya salatu tahajjud, kasama ang imam hatta yansarif, at hindi siya kaagad umaalis o lumalabas ng masjid hanggat sa matapos ang salatu tarawih. Ibig sabihin, ito yung katangian ng isang tao na hindi siya basta-basta lumalabas ng jama'a, ng masjid, unless na matatapos ng imam ang pagsasagawa ng salatu tarawih. Ang gantimpala niya, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu qiyamul laylatin. Isusulat sa kanya, sabi ng Rasulullah, na ang katumbas ng kanyang pagsasala sa oras na yun ay para niyang pinagsalaan, pinagdasalan ang buong gabi.
ganun kalaki ang gantimpala niya mga kapatid, yung tao na tinatapos na yung salato tarawih kasama ang imam. Ito yung sinasabi natin na may exclusive na gantimpala yung mga tao na dumadalo sila sa jamaah upang sila magsagawa ng qiyamul layl. Sapagkat meron sa kanila ang gantimpala na isusulat sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala na para nilang pinagsalahan yung buong gabi. Yan yung unang bagay na dapat nataglay natin mga kapatid dito sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, tilawatul Qur'ani wa mudarasatuh. Ang pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan at ang pag-aaral nito. Isa ito sa magandang gawain mga kapatid sa buwan ng Ramadan, ang pagbabasa ng Quran at ang pag-aaral sa alituntunin ng Quran sapagkat in the first place, ito yung buwan na ibinabasa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran. Kaya sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyang binanggit, anna Jibril kana yalqa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Sabi ng Rasulullah, katotohanan si Jibril alaihi salam ay nakakasalubong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwing gabi ng Ramadan. Every night of Ramadan ay nakakasalubong ni Jibril alaihi salam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinapag-aralan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran sa kanya. Pangatlong gawain na dapat nataglay natin dito sa buwan ng Ramadan ay ang taftirus saimin, ang pagpapa-iftar ng isang tao sa nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Isa ito sa may malaking gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala ang isang taong magpa-iftar sa taong nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara saiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajrihi saimi syai'an. Kung sino man anya, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang magpa-iftar ay meron sa kanya ang gantimpala katulad ng gantimpala ng taong na nag-aayuno. At la yanqus min ajri saimi syai'an. At hindi nababawasan yung gantimpala ng taong na yun na nag-aayuno. Ibig sabihin, yung tao na nagpapa-iftar sa buwan ng Ramadan, meron siyang gantimpala katulad ng gantimpala ng tao na yun na nag-aayono. At hindi nababawasan. Yung gantimpala na pina-iftar niya, yung tao na nag-aayono ay mananatili yung gantimpala ng kanyang pag-aayono at yung tao naman na nagpapa-iftar sa buwan ng Ramadan ay meron din siyang gantimpala katulad ng gantimpala ng mga tao na pina-iftar niya. Meron silang shared na reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat siya sa mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay taglay niya ang ganitong katangian dito sa buwan ng Ramadan sapagkat ito ay benepisyo natin dito sa buwan ng Ramadan mga kapatid. Pang-apat na gawain na dapat na taglay natin dito sa buwan ng Ramadan ay as-sadaqah. Yung pagbigay natin ng kawanggawa o sadaqah dito sa buwan ng Ramadan. Sapagkat naiulat sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Sabi sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay mapagbigay, siya ay kind, mabait sa mga tao at lalong mas nagiging mabait, mapagbigay ang propeta sallallahu alaihi wasallam pagdating ng buwan ng Ramadan. Ito yung indikasyon mga kapatid na kung ang isang tao ay mapagbigay siya sa ordinaryong buwan, mabait siya sa kanyang kapwa, nagbibigay ng sadaka sa kanyang kapwa sa ordinaryong buwan, marapat sa kanya na mas lalo niyang doblehin pagdating ng buwan ng Ramadan ang kabaitan, yung pagiging kind ng isang tao sapagkat ganun ang ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas lalo siyang nagiging mabait, mapagbigay sa mga tao pagdating ng buwan ng Ramadan. Panglima mga kapatid, na benepisyo ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala dito sa buwan ng Ramadan ay sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma. Ang pagitan
ng isang umrah, pagsasagawa ng umrah at sa susunod na umrah, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kaffaratul lima bainahuma, ay pinapatawad ang kasalanan ng isang tao sa pagitan ng dalawang umrah. Kaya sabi ng Rasulullah, fa iza jaa ramadanu fa'tamari, at kapag dumating, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang buwan ng Ramadan, ay kayo ay magsagawa ng umrah, sapagkat sabi niya, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i, ang katumbas ng pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan ay parang katumbas ng pagsasagawa ng isang hajj na kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang benepisyo, mga kapatid, sa buwan ng Ramadan, na dapat na ito ginagawa ng isang tao na may kakayanan. Dahil kapag ikaw ay makapagsagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan, ang katumbas niya parang isang hajj. At hindi lang basta ordinaryong hajj, kundi kasama mo pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung mga kapatid natin na meron silang kakayahan, ito yung buwan na tinatapat nila yung pagsasagawa nila ng umrah, sapagkat napakalaki ng kanyang reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pang-anim na gawain o katangian na dapat nataglay natin dito sa buwan ng Ramadan, mga kapatid, yung tinatawag na al-i'tikaf, especially pagsapit ng Ashrul Awakhir, yung the last 10 days of Ramadan. Dahil ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagsapit ng Ashrul Awakhir ay nagsasagawa ng i'tikaf ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano ang ibig sabihin ng i'tikaf? Ang sabi sa definition, ang ibig sabihin ng i'tikaf, al-i'tikafu huwa luzumu masjidin ala wajhil qurbati min shakhsin mukhassasin bi sifati mukhassasatin. Ang ibig sabihin ng al-i'tikaf, ito yung pananatili ng isang tao sa masjid sa the last 10 days of Ramadan, sa Ashrul Awakhir, na ang kanyang layunin ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pagsapit ng huling ikasampung araw sa buwan ng Ramadan ay nananatili siya sa masjid upang magparami siya ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Qurtubi, wa qala al-Qurtubi fi tafsirihi, sa tinatawag na al-i'tikaf, sabi niya, ajma'ul ulama'u ala anna al-i'tikafa la yakunu illa fil masjid. Nagkasundo, sabi niya, ang mga ulama, na ang tinatawag na i'tikaf ay hindi maaaring isakatuparan ng isang tao liban na lang sa masjid. Anong ibig sabihin? Yung i'tikaf ay nangyayari lamang ito sa loob ng masjid at hindi ito pwedeng gawin sa loob ng bahay. Dahil lang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah, wa antum aakifuna fil masjid o fil masajid. Wa antum aakifuna fil masajid. Kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, pagsapit ng huling ikasampung araw sa buwan ng Ramadan, pati ang kanyang mga pamilya, kanyang mga asawa ay ginigising niya sa mga gabi na yan, sapagkat sila'y nagsasagawa ng i'tikaf. At ang layunin doon sa pananatili sa masjid ay pagpaparami ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang mga sifa, yun ang mga katangian ng mga taong nagsasagawa ng i'tikaf sa huling ikasampung araw sa buwan ng Ramadan. At bilang panghuli, mga kapatid, na dapat na hindi natin kaligtaan dito sa buwan ng Ramadan ay yung tinatawag natin na taharri Laylatul Qadr, yung pag-observe ng isang tao sa Laylatul Qadr, at ito ay sinisimulan natin sa pagsapit ng huling ikasampung araw sa buwan ng Ramadan, sapagkat sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Laylatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kung sino man niya, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang magtayo, itatayo niya, mag-observe siya ng Laylatul Qadr sa Ashrul Awakhir, na ang kanyang hangarin ay dahil sa meron siyang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at paghangad ng kanyang gantimpala ay pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nakalipas na kasalanan.